ang prosekusyon, may tagapagsalitang depensa, may tagapagsalita po ang Senate impeachment ang Senado bilang impeachment court. Gaano po kahalaga, Attorney Mike, na itong pinag-uusapan natin sa puntong ito may papaliwanag po sa ating mga kababayan in layman's term nang sa gayon po masimplify at maipaliwanag ng husto itong mga pinag-uusapan sa impeachment court, Attorney Mike? That's a very good question, Regino. And this is now the political theater that I'm talking about. No? Bawat panig may kanya-kanyang audience na kinakausap. That's why meron silang mga spokespersons, bawat sa kanila. Now, let me just mention to you na ayon sa rules of procedure ng Senate mismo, right? Very clear dun sa rules nila is that the parties and even the senator judges must refrain from making any comments about the merits of the case, of the merits of the trial. That's very clear in the rules of procedure. Na also clear, it's being violated. No? Kasi bawat panig, after the trial, after the hearing, kanya-kanyang mga press con at nagko-comment doon sa nangyari, which is not allowed by rules of procedure on the impeachment trial. So, ang nangyayari tuloy, what's happening is tayo mga nag-o-observe, we're getting three versions. Right? We're getting three versions of what happened, and that only causes confusion. So, yung sinasabi ni Reggie na, dapat ba natin i-distill down to the level of the ordinary Pinoy? Yes, of course. Pero how can we do that when lagi na lang may tatlong version? Parang Shomon Rashomon effect di ba? May version ng bawat artista dun sa nangyari. So ito na yung political theater na sinasabi ko. At again, sinong nalulugi? Sinong nalulugi dito sa pangyayaring to? Syempre yung taong bayan kasi nalilito siya, hindi niya alam kung sinong paniniwalaan at hindi niya alam kung ano na nangyayari.